Isa sa mga pinakakahangahangang record sa kasaysayan ng NBA ay nananatiling hawak ni Kobe Bryant. Noong kanyang MVP season noong 2007-2008, nagawa ni Kobe na maglaro sa lahat ng 82 regular season games habang pinamunuan ang Los Angeles Lakers bilang pinakamahusay na manlalaro ng liga. Mas nakakagulat ito kapag tiningnan ang mga MVP na sumunod sa kanya. Mga alamat at superstars tulad nina LeBron James, Stephen Curry, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo at Shai Gilgeous-Alexander ay nanalo man ng MVP, ngunit wala sa kanila ang nakapaglaro ng kumpletong 82-game season sa kanilang MVP campaigns. Ano ang pinagkaiba ng panahon ni Kobe kumpara sa NBA ngayon? Noong panahon ni Kobe, mas karaniwan para sa mga superstar na piliting maglaro kahit may iniindang pagod o minor injuries. Ang kultura noon ay nakasentro sa pagiging available sa bawat laban hanggat kaya ng katawan. Ang mentalidad ay simple, kung kaya mong tumayo sa court, maglalaro ka. Sa modern NBA, mas pinahahalagahan na ang long-term health ng mga manlalaro. Mas advanced na ang sports science, mas maraming data tungkol sa injury prevention, at mas maingat ang mga koponan sa pag-manage ng katawan ng kanilang mga bituin. Dahil dito, karaniwan nang makakita ng mga superstar na nagpapahinga sa piling laro upang manatiling sariwa para sa playoffs. Bukod dito, mas mabilis at mas demanding din ang laro ngayon. Mas maraming possessions, mas malawak ang court spacing, at mas malaki ang responsibilidad ng mga superstar sa opensa at depensa. Ang pisikal at mental na pagod sa loob ng 82 game ay napakalaki. Kaya habang patuloy na dumarami ang mga MVP-level talents sa liga, lalong tumitindi ang paghanga ng mga fans sa tibay at durability ni Kobe Bryant. Sa panahon kung saan bihira nang makita ang isang superstar na maglaro sa bawat laro ng season, ang nagawa ni Kobe ay tila mas nagiging espesyal habang lumilipas ang mga taon. Sa totoo lang, posible ngang hindi na natin makita ulit ang isang MVP na maglalaro ng kumpletong 82 games sa isang season. At iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling kakaiba ang legacy ni Kobe Bryant sa kasaysayan ng NBA. Kayo mga idol, mas mahirap ba maging MVP noong panahon ni Kobe o sa NBA ngayon? Samantala, habang abala ang maraming NBA fans sa mga superstar na posibleng lumipat ng koponan ngayong off-season, may isang pangalan na unti-unting lumalakas ang usap-usapan, si Jonathan Isaac. Ayon sa mga ulat, maaaring i-waive ng Orlando Magic si Isaac bago ang kanyang guarantee date sa June 28, 2026 upang makapagbukas ng karagdagang salary cap space. Kapag nangyari ito, magiging isa siya sa mga pinaka-interesanting available na manlalaro sa merkado. At para sa Los Angeles Lakers, maaaring ito na ang pagkakataong makakuha ng isang low-risk ngunit high-reward na piyesa. Hindi lihim na kailangan ng Lakers ng mas matibay na depensa sa harap. Sa pagdating ni Luka Doncic bilang sentro ng kanilang opensa, mas mahalaga ngayon ang pagkakaroon ng mga manlalarong kayang gumawa ng maruruming trabaho sa depensa. Dito papasok si Isaac. Kapag healthy siya, isa si Jonathan Isaac sa pinakamahusay na defensive forward sa buong NBA. Kaya niyang bantayan ang iba't ibang posisyon, protektahan ang rim, humarang ng pasa at guluhin ang pinakamahuhusay na scorer ng kalaban. Ang kanyang haba at depensibong instincts ay eksaktong klase ng katangian na matagal nang hinahanap ng Lakers. Kung mapupunta siya sa Los Angeles, hindi siya hihingan ng malaking ambag sa puntos gabi-gabi. Sa halip, ang kanyang magiging papel ay simpleng ngunit napakahalaga. Depensahan ang pinakamahusay na player ng kalaban, magbigay ng rim protection mula sa bench o bilang starter, at magdala ng enerhiya sa depensa. Isipin na lamang ang posibilidad ng isang lineup na may Luka Doncic sa opensa habang si Jonathan Isaac naman ang nakaatas sa pinakamapanganib na scorer ng kabilang koponan. Maaari nitong bawasan ang pressure sa iba pang manlalaro at magbigay ng mas balanseng sistema para sa Lakers. Gayunpaman, nananatiling malaking tanong ang kanyang kalusugan. Ilang beses nang naantala ang kanyang karera dahil sa mga injury at iyon ang dahilan kung bakit maraming koponan ang nagdadalawang isip na sumugal sa kanya. Ngunit kung mananatili siyang healthy, maaaring isa siya sa pinakamalaking steal ng off-season. Hindi man siya superstar pero maaaring siya ang klase ng manlalarong tumutulong manalo ng mahahalagang laro sa playoffs dahil sa kanyang depensa at versatility. Sa ngayon, usap-usapan pa lamang ang lahat. Ngunit kung tuluyang maging available si Jonathan Isaac, huwag magulat kung makita nating seryosong interesado ang Lakers sa kanyang serbisyo. Sa tingin ninyo, dapat bang kunin ng Lakers si Jonathan Isaac kung ma-waive siya ng Orlando Magic? Makakatulong kaya siya sa paghabol ng Los Angeles sa susunod na kampyonato? Time winding down. Got to get it up in a hurry. Rejected by Jonathan Isaac. He doesn't have time for that even at the end of the to protect the rim. You just want to turn the guy you're guarding.